Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. Congressman Erese. DOJ nakatanggap ng 1.5 billion confidential at intelligence fund noong 2025. Oh, laki. Iginiit ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erese na umabot umano sa 1.5 billion ang confidential at intelligence funds ng Department of Justice noong 2025 sa panahon ni dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito ang payag niya. Mayroon siyang 350 million na confidential funds. Nag-request siya kay Saldico ng additional 1 billion and 150 million additional. So far, for 2025, mayroon siyang 1.5 billion. For the first time in history ng DOJ, may 1.5 billion na confidential at intelligence funds. Question din niya ang sistema ng confidential funds at ang paggamit ng mga aliases sa mga claim. Sabi niya, naniniwala ko na pag binuksan mo lahat ng confidential funds, baka mayroon ding Mary Grace Piatos, mga McDonald's, baka mayroon ding Jollibee. Kasi nga ang concept kaya madaling nakawin yung confidential funds, pwede kang maglagay ng aliases on the claim na prinoprotektahan mo yung identity ng asset. Wala pang tugon mula kay Ombudsman Boying Remulla ang pahayag ni Congressman Edgar Erese. Ito na. Naglalabasan na. Grabe, no? Walang takot itong Erese na ito. Baka mamaya siya ang susunod na kasuhan. Non-stop yung ganyang mga paglalantad niya. Hindi naman siya pro Duterte. Sinasabi naman niya na binabatikos niya noon si PRRD, yung war on Polvoron. And I agree. Hindi siya DDS, hindi siya loyalist. Dilawan siya, matinong dilawan. Excuse me. Sana lahat ng dilawan, katulad ni Congressman Erese, wala akong problema. Sana nga ito magiging senador o tatakbo pataas. Pag ganito, mga government officials natin, kasing tapang, yung kasing tindi ng malasakit ni Congressman Erese, uunlad ang ating bansa. Kailang nabibilang mo lang sa kamay yung katulad nila. So, ang laki, no? So, ito, ngayon lang naisiwalat. First time, history ng DOJ. Kino-question nila, excuse me. Nililitis ngayon si BP Sara sa napakalit na confidential funds niya. Ito, DOJ, bilyones. Yeah. Kaya makikita mo talaga yung selective accountability ang nangyayari sa gobyerno ito. Sa maalala ko, 2027 budget, sobra 10.5 billion ang nakalagay doon sa National Expenditure Program. At ang sobra 4 billion yan, maiiwan sa Office of the President. Then ang iba, yan na, paghati-hatian na sa mga ibang ahensya. So, tuloy ang ligaya sa paggamit sa confidential funds. May nabasa akong post kanina ni Professor Malutikia kasi sa nangyayaring impeachment trial ni BP Sara, parang lumalabas, nalalagay alanganin ang mga AFP, PNP, NICA, mga intelligence units, yung mga handlers ng mga assets. Kasi ibinubulgar ng mga operational secrets, binubulgar na ng COA. So to me,
isang ano yan, isang paglabag sa protocol ng AFP, PNP and intelligence units. O nang dahil lang sa kagustuhan nila na madali si VP Sara sa paggamit ng kanyang confidential funds. But hanggang ano lang yan sa tingin ko. Hanggang propaganda lang, hanggang ano kasi ang taong bayan nawawalan na ng gana na manood sa impeachment trial. Nagkakaroon lang ng konting excitement pag nag-cross-examine ang defense. Kung prosecution ang nakasalang, wala. Boring. Nakaka-antok. So, grabe kanina ang bangayan ni na Attorney Kapunan at saka Attorney Christine Ferrer. Sabi, idol ko yan, si Attorney Kapunan. Sabi niya, I respect her. Umalma si ano. Para namang eulogy yan. Eulogy yung pagpupuri sa mga patay. Buhay na buhay pa ako. So ano yun? Na parang nainis, napikon si Attorney Kapunan. Bilib ako sa kalmadong demeanor ng defense lawyers. Alala nyo si Attorney Binloan, Narbasa na una. Narbasa, Binloan, Powa, Ferrer, talagang di kampanilya talaga. I-compare mo dito sa prosecution na puros Kapunan. Ilang beses sinusupalpal ni presiding officer Escudero. Dilima. Pinahinto dahil yung kanyang opening statement hindi na nababagay. Luistro, naglalaway, ligutan, sinisipon. So, walang mangyari sa impeachment trial na ito. Puros sayang lang ang pera natin. Kaya lang, wala tayong magawa, kundi ituloy. Nandyan na eh. Nasasayangan lang tayo 25 million per day. Day 15 na ngayon, sa 25 million. So, maabot na ng 400 million ang gastos ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, yan lang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So, bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar, dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Ha? Pang tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami.
Karon salamat kayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Tinaot nga magpadayon ang inyong tabang sa mga tao nga nagkalisod.